Sa araw ng kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal, nahuli ni Isabel ang asawa niyang nagloloko at tinanggap ang 6 na malupit na sampal bago itinapon sa ulan. Ngunit nang umabot na sa sukdulan ang sakit, tumawag siya sa kanyang ama at nagsimula ang isang malupit na paghihiganti. Magiging sapat ba ang pagbagsak ni Miguel para bayaran ang kanyang pagtataksil? Ano ang gagawin ni Isabel kapag hinarap ang taong nagwasak sa kanyang buhay? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso at magbibigay ng panibagong pag-unawa sa salitang pag-ibig. Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Ngunit paano kung ang mismong tahanan na binuo mo sa pundasyon ng pagmamahal at tiwala ay siya palang magiging entablado ng pinakamatinding sakit at pagtataksil na mararanasan mo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Isabel. Dala-dala ni Isabel Reyes ang isang kahon ng paboritong sans rival ng kanyang asawa. Isang matamis na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ito dapat ang sorpresa niya para kay Miguel. Maaga siyang umuwi mula sa kanyang trabaho sa art gallery para lamang ipagdiwang ang kanilang ikalimang anibersaryo. Simple lang, pero para sa kanya, sapat na. Ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay tila isang musika sa kanyang pandinig, kasabay ng mahinang kanta mula sa radyo ng kanyang sasakyan. Bawat patak ng ulan na tumatama sa salamin ay nagpapaalala sa kanya ng unang araw na sinagot niya si Miguel. Sa ilalim din ng ulan, sa loob ng kotse, habang pareho silang tumatawa na parang mga bata. 5 taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin ang lahat sa kanyang alaala. Pagpasok niya sa gate ng kanilang mansyon sa Forbes Park, isang maliit na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bukas ang pinto. Imposibleng iwanan yon ni Miguel na bukas, lalo na't kilala ito sa pagiging maingat. Ipinagsawalang bahala niya iyon. Baka nagmamadali lang ito. Maingat niyang ipinarada ang sasakyan at dali-daling bumaba, pinapayungan ang sarili at ang hawak na cake. Miguel, hon, andito na ako. Sigaw niya pagpasok sa loob. Katahimikan. Tanging ang ugong ng aircon at ang malakas na patak ng ulan sa labas ang kanyang naririnig. Ipinatong niya ang cake sa marmol na lamesita sa foyer at hinubad ang kanyang sapatos. Isang pamilyar na amoy ng pabango ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi ito ang pabango ni Miguel. Pabango ito ng isang babae. Isang mamahalin, matapang na pabango na tila naiiwan sa hangin. Sinundan ng kanyang mga mata ang pinanggagalingan ng amoy at ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Sa may hagdanan, nakasampay sa hawakan nito ay isang pulang bestida. Isang bestidang hapit na hapit sa katawan, hindi niya kailanman isusuot. Hindi yon sa kanya. Kasabay noon, isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa sala. Isang halinghing. Isang tunog na hindi niya dapat marinig. Isang tunog na gumising sa pinakamasamang bangungot na maaari niyang isipin. Dahan-dahan na parang may sariling isip ang kanyang mga paa, naglakad siya patungo sa sala. Bawat hakbang ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga ay tila ninanakaw mula sa kanyang mga baga. At doon, sa mismong puting sofa, kung saan sila madalas manood ng pelikula, sa mismong lugar kung saan niya unang sinabi kay Miguel na gusto na niyang magkaanak, nakita niya ito. Ang kanyang asawa, si Miguel de la Cruz, at sa ibabaw nito ay isang babae, si Katrina Gonzalez, ang bago nitong business associate. Ang kanilang mga katawan ay magkayakap, ang kanilang mga labi ay magkadikit, nawawala sa sarili nilang mundo ng pagnanasa. Nabitawan ni Isabel ang payong na hawak niya. Ang kalabog nito sa sahig ay sapat na para mapatigil ang dalawa. Gulat.
Iyon ang unang rumehistro sa mukha ni Miguel. Agad niyang itinulak si Katrina na mabilis namang inayos ang sarili at tiningnan si Isabel na may halong pang-aasar sa mga mata. Isabel, nanginginig ang boses ni Miguel. Teka, magpapaliwanag ako. Ngunit ang mga salita ay hindi na kailangan. Ang eksenang nakita niya ay mas malinaw pa sa anumang paliwanag. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Isabel, pinapalitan ang paunang gulat. Magpapaliwanag? Tumawa siya. Isang tawang walang kagalakan. Isang tawang puno ng sakit. Ano ang ipapaliwanag mo, Miguel? Kung paano mo binaboy ang tahanan natin? Ang pagsasama natin? Hindi mo naiintindihan. Hindi naiintindihan? Sigaw niya at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, narinig niya ang sariling boses na puno ng kapangyarihan. Nakita ko, Miguel. Nakita ko lahat. Sa sarili nating pamamahay. Tumayo si Miguel. Isinara ang butones ng kanyang polo. Nawala na ang gulat sa kanyang mukha. Napalitan ito ng inis, ng galit, na tila si Isabel pa ang may kasalanan. Bakit ba kasi ang aga mong umuwi? Hindi ka man lang tumawag. Ang sinabi nito ay parang isang sampal. Mas masakit pa sa sampal na pisikal. So, kasalanan pa niya? Kaya pala, bulong niya, nanginginig sa galit. Kaya pala laging may bigla ang meeting. Kaya pala laging pagod. Dahil dito? Dahil sa babaeng to? Tiningnan niya si Katrina mula ulo hanggang paa. Ngumisi lang si Katrina. Huwag mo akong idamay sa problema ninyong mag-asawa. Hindi na nakapagtimpi si Isabel. Sinugod niya si Katrina. Handang sabunutan ito. Ngunit mabilis siyang nahawakan ni Miguel sa braso. Mahigpit. Masakit. Huwag na huwag mong sasaktan si Katrina. Mariing sabi ni Miguel. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. At bakit hindi? Ipinagtatanggol mo pa siya. Napuno ng luha ang mga mata ni Isabel. Ako ang asawa mo, Miguel. Ako! At pagkatapos ay nangyari ito. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Pak! Ang unang sampal. Natigilan si Isabel. Ang pisngi niya'y agad na uminit at namula. Hindi siya makapaniwala. Pak! Ang pangalawa. Pak! Ang pangatlo. Sa kabilang pisngi naman, sunod-sunod, 6 na beses, 6 na sampal, na tila bumaon hindi lang sa kanyang mukha, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Bawat isa ay tanda ng bawat taon ng kasinungalingan at pagtataksil. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa sahig. Hawak niya ang kanyang namamagang mukha, ang mga luha ay malayang dumadaloy, humahalo sa sakit at kahihiyan. Tapos ka na sa drama mo? Malamig na tanong ni Miguel habang inaayos muli ang kanyang damit. Umalis ka muna. Bigyan mo kami ng espasyo. Hindi makapagsalita si Isabel. Tiningala niya ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Ang lalaking ipinaglaban niya kahit sa sarili niyang ama. Ngayon, ang nakikita niya ay isang halimaw. Hinila siya ni Miguel patayo sa pamamagitan ng kanyang braso at kinaladkad palabas ng pinto. Miguel, huwag! Asawa mo ako. Pagmamakaawa niya, itinulak siya nito palabas ng walang awa. Bumagsak siya sa basang damuhan. Ang putik ay dumungis sa kanyang damit. Ang malakas na ulan ay agad na bumasa sa kanyang buong katawan. Ngunit hindi nito kayang hugasan ang sakit na nararamdaman niya. Blag, isinara ni Miguel ang pinto. Narinig niya ang paglock nito mula sa loob. Naiwan siya ng mag-isa sa labas, sa gitna ng dilim at ng rumaragasang ulan. Nanginginig siya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tindi ng sakit. Tiningnan niya ang mansyon, ang kanilang tahanan. Ang mga ilaw sa loob ay tila nangungutya sa kanya, isang paalala ng init at pagnanasa na hindi para sa kanya. Tapos na. Lahat ng pangarap niya, lahat ng pinaniwalaan niya, gumuho sa isang gabi. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip.
Ang mga huling salita ng kanyang ama bago siya umalis sa kanilang bahay para magpakasal kay Miguel. Sa oras na saktan ka ng lalaking yan, Isabel, isang tawag mo lang. Isang tawag lang at babagsak ang mundo niya. Noon, tinawanan niya lang iyon. Ngayon, iyon na lang ang natitira niyang pag-asa. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa. Basang-basa na ito, ngunit gumagana pa. Pinindot niya ang screen. Ang mga daliri hirap na hirap dahil sa panginginig. Nakita niya ang listahan ng kanyang mga contact at doon, sa ilalim ng letra P, isang pangalan ang tila kumikinang sa dilim. Isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Papa. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang isang panibagong hikbi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa isang iglap, ang lahat ng pag-ibig na natitira para kay Miguel ay naging abo. Pinindot niya ang berdeng icon ng tawag. Sa ika-40 palapag ng Reyes Tower sa Bonifacio Global City, ang katahimikan sa loob ng boardroom ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. 12 pinakamakapangyarihang ehekutibo ng bansa ang nakaupo sa paligid ng isang mahabang lamesang gawa sa mahogany. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang tao lamang, si Don Alejandro Reyes. Sa edad na 60, ang kanyang tindig ay nananatiling matikas. Ang kanyang buhok ay may mga bahid na ng pilak, ngunit ang kanyang mga mata ay singtalas pa rin ng agila. Bawat salita niya ay batas. Bawat desisyon niya ay kayang magpayanig sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa gitna ng isang seryosong diskusyon tungkol sa isang multibilyong pisong acquisition, isang mahinang pag-vibrate ang narinig. Lahat ay natigilan. Alam ng lahat ang panuntunan. Walang telepono sa loob ng boardroom ni Don Alejandro. Ngunit ang teleponong nag-vibrate ay ang personal na telepono ng Don. Isang bagay na hindi pa nangyayari kailanman sa kasaysayan ng korporasyon. Dahan-dahan, kinuha niya ito mula sa loob ng kanyang Amerikana. Isang pangalan lang ang nakarehistro sa screen. Isang pangalan na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Isabel. Walang sabi-sabi. Tumayo siya. "Excuse me, gentlemen. I need to take this call." Ang pagtataka sa mukha ng mga ehekutibo ay hindi maitago. Iniwan ni Don Alejandro ang lahat at naglakad patungo sa glass wall ng kanyang opisina. Tanaw ang buong syudad ng Maynila. "Anak?" sagot niya. Ang kanyang boses ay biglang lumambot. Nawala ang tigas na parang bakal kanina lamang. Sa kabilang linya, tanging isang humihikbing iyak ang kanyang narinig. Isang iyak na puno ng sakit, ng pagkabigo. Isang iyak na kinatatakutan niyang marinig sa loob ng 5 taon. "Papa!" basag ang boses ni Isabel. Tama po kayo sa lahat." Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Don Alejandro. "Nasaan ka? Anong ginawa niya sa'yo?" "Pinalayas niya ako, pa. Sinaktan niya ako." At doon, isinalaysay ni Isabel ang lahat sa gitna ng kanyang mga hikbi, ang pagtataksil, ang kahihiyan, at ang 6 na sampal na tumatak hindi lang sa kanyang mukha, kundi sa puso ng kanyang ama. Habang nakikinig, ang pag-aalala sa mukha ni Don Alejandro ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas nakakatakot. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay nagsimulang lumitaw. Ang kanyang mga kamay ay ikinuweyom niya ng napakahigpit na namuti ang mga ito. Ang hangin sa buong kwarto ay tila lumamig. Ang nag-aalalang ama ay biglang naging isang nagngangalit na bulkan, tahimik ngunit handa ng sumabog. "Huwag kang aalis dyan." Mahinahon, ngunit may diin niyang sabi. Sinusubukang itago ang bagsik sa kanyang boses para sa kapakanan ng kanyang anak. "Manatili ka sa linya. Papunta na ang tulong. Naririnig mo ba ako, Isabel? Papunta na ako." Iyak muli ni Isabel. Ang boses ay halos pabulong na lang. "Salamat." "Uwi ka na sa akin, anak," sabi niya.
Isang malamig na pangako na tumatagos sa linya ng telepono. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Sandali siyang tumayo, nakatingin sa nagliliwanag na syudad sa ibaba. Ngunit hindi ito ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang mukha ng kanyang umiiyak na anak. Ang naririnig niya ay ang 6 na sampal na dumapo dito. Huminga siya ng malalim at nang muli siyang humarap, ang kanyang mukha ay parang isang maskarang walang emosyon. Ngunit ang mga mata niya ay nagbabaga. Pumasok siyang muli sa boardroom. Lahat ng ehekutibo ay napatingin sa kanya. "The meeting is over," deklara niya. Walang tanong, walang paliwanag. Nagsitayuan ang lahat. Nagmamadaling iniligpit ang kanilang mga gamit. Walang sino man ang naglakas loob na magtanong. Sa isang iglap, tanging siya at ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant, si Ramon, ang naiwan. "Sir?" tanong ni Ramon. Hindi siya sinagot ni Don Alejandro. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinimulan ang sunod-sunod na tawag. Bawat tawag ay isang pako sa kabaong ni Miguel de la Cruz. Ang unang tawag ay kay Attorney Sandoval, ang pinuno ng kanyang legal team. "Sandoval, gusto kong hanapin mo ang bawat kontrata, bawat kasunduan, bawat pirma na nag-uugnay sa atin kay Miguel de la Cruz at sa kanyang pamilya. Gusto kong maging abo ang lahat ng yan pagsikat ng araw. Naintindihan mo?" "Yes, Don Alejandro," sagot sa kabilang linya. Ang pangalawang tawag ay kay G. Lim, ang presidente ng pinakamalaking bangko sa bansa. "Lim, lahat ng account sa ilalim ng pangalan ni Miguel de la Cruz at ng De La Cruz Holdings, i-freeze mo. Ngayon din. At lahat ng utang nila, gusto kong bayaran nila ng buo. Bukas ng umaga." Walang palugit. Narinig niya ang pag-aatubili sa kabilang linya. "Pero Don, gawin mo," putol ni Don Alejandro. Ang boses ay parang yelo. Natapos ang usapan. Ang pangatlong tawag ay sa isang mataas na opisyal sa Bureau of Internal Revenue. "May ipapasilip akong negosyo sa'yo." Simula niya. "De La Cruz Holdings, gusto ko ng isang special audit. Galugarin ninyo ang bawat papel, bawat sentimo. Sigurado akong may makikita kayong interesante." Pagkatapos ng 3 tawag na yon, tumingin siya kay Ramon. "Kunin mo ang Rolls Royce. Sunduin mo ang anak ko. Nasa labas siya ng bahay niya sa Forbes Park. Dalhin mo siya sa mansyon. Bigyan mo siya ng kumot. Siguraduhin mong walang sino mang makakalapit sa kanya, lalo na ang De La Cruz na yan." "Masusunod po, sir." Mabilis na sagot ni Ramon at dali-daling umalis. Naiwan si Don Alejandro na mag-isa sa napakalawak na opisina. Ang kapangyarihan ay bumalot sa kanya, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa puot ng isang amang nasaktan ng anak. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang, ngunit para kay Miguel de la Cruz, ang kanyang mundo ay malapit ng magwakas. Samantala, sa labas ng mansyon sa Forbes Park, nakaupo pa rin si Isabel sa basang damuhan. Ang ulan ay nagsisimula ng humina, ngunit ang lamig ay tumatagos na hanggang sa kanyang mga buto. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang isip ay blangko. Pagkatapos ng tawag, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Para bang sa pagbitaw niya sa huling piraso ng pagmamahal para kay Miguel, nabitawan na rin niya ang bigat na matagal na niyang dinadala. Maya-maya, isang sinag ng liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Isang itim na Rolls Royce, makintab at tahimik, ang marahang pumarada sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto sa passenger side at bumaba si Ramon. Ang kanang kamay ng kanyang ama may dalang malaking payong at isang makapal na cashmere blanket. "Ma'am Isabel?" Magalang na sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Pinapasundo po kayo ni Don Alejandro." Walang salitang lumabas sa bibig ni Isabel. Tumango lang siya. Maingat siyang inalalayan ni Ramon na tumayo. Ipinulupot nito ang malambot at tuyong kumot sa kanyang nanginginig na katawan.
Ang init nito ay parang isang yakap, ang unang tunay na ginhawa na naramdaman niya sa gabing iyon. Pinagbuksan siya ng pinto at pumasok siya sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling leather at ang init ng heater ay agad na yumakap sa kanya. Tahimik na umikot ang sasakyan, papalayo sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Sa huling pagkakataon, lumingon siya. Mula sa bintana, nakita niya ang silweta ni Miguel sa sala. Umiinom, tila walang anumang nangyari. Isang maliit na ngiti, isang ngiting mapait at puno ng pangako ng pagbabago, ang sumilay sa kanyang mga labi, bago tuluyang nilamon ng dilim ang imahe ng kanyang nakaraan. Kinaumagahan, nagising si Miguel de la Cruz, na masakit ang ulo ngunit magaan ang pakiramdam. Ang gabing puno ng pagnanasa kasama si Katrina ay nag-iwan ng isang ngisi sa kanyang labi. Drama queen, bulong niya sa sarili. Iniisip si Isabel. Babalik din yon. Hindi nun kayang mabuhay nang wala ako. Buong yabang siyang nagtimpla ng kape. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang matagumpay na lalaki. Isang lalaking nakukuha ang lahat ng gusto niya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang bank manager. Baka tataas na naman ang credit limit ko. Mayabang niyang isip sabay sagot sa tawag. O napatawag ka? Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi masaya. Ito ay nanginginig, puno ng pagkasindak. Mr. De La Cruz, mayroon po tayong isang napakalaking problema. Mr. De La Cruz, mayroon po tayong isang napakalaking problema. Natawa si Miguel sa sinabi ng bank manager sa kabilang linya. Problema? Kailan pa siya nagkaroon ng problema pagdating sa pera? Anong problema, Roberto? May system error ba kayo dyan? Huwag mong sabihing nagka-problema ang pag-transfer ko ng pondo para sa bago kong kotse. Isang nakakabininging katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay isang kinakabahang pagbuntong hininga. Sir, hindi po ito system error. Ang lahat ng corporate at personal accounts ninyo, naka-freeze po. Nawala ang ngiti sa labi ni Miguel. Ano? Anong ibig mong sabihin na naka-freeze? Sinong nagbigay ng utos? Hindi ko po masabi, sir. Ang utos? Galing po sa pinakamataas. Wala po kaming magawa. Anong pinakamataas? Sigaw ni Miguel. Ang inis ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang boses. Ako ang kliyente ninyo. May milyon-milyon akong pera sa bangko ninyo. Ayusin mo yan, Roberto. Kung ayaw mong maghanap ng bagong trabaho bukas. Click. Ibinaba niya ang tawag nang may pagkairita. Mga walang kwentang empleyado. Siguradong may nagkamali lang. Isinantabi niya ang problema. Nagpa siyang tawagan si Katrina. Kailangan niya ng pampawala ng inis. Hi, beautiful! Bati niya nang sagutin nito ang tawag. Lunch tayo? Sa paborito mong restaurant sa BGC. Treat ko. Of course, honey. See you in an hour. Malamig na sagot ni Katrina. Pagdating sa mamahaling restaurant, tila nabura lahat ng inis ni Miguel. Nandoon na si Katrina. Mukhang isang diyosa sa suot nitong eleganteng damit. Nag-order sila ng pinakamamahaling pagkain at alak sa menu. Ito ang buhay na para sa kanya. Ang kapangyarihan, ang ganda, ang karangyaan. So, kumusta ang umaga mo? Tanong ni Katrina habang sumisimsim ng wine. Medyo magulo. May kaunting aberya lang sa bangko. But nothing I can't handle. Mayabang niyang sagot. Anyway, huwag na nating pag-usapan yon. Ang pag-usapan natin ay ang plano natin para sa weekend. Siguro pwede tayong lumipad papuntang Amanpulo? Ngumiti si Katrina. Isang nangiting tila may ibang kahulugan. Sounds wonderful. Nang dumating ang bill, buong kumpiyansa niyang inilabas ang kanyang black card. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik ang waiter. Medyo nahihiya. I'm sorry, sir. Na-decline po ang card ninyo. Kumunot ang noo ni Miguel. Imposible. Baka mali lang ang pag-swipe mo. Ulitin mo. Umalis ang waiter at bumalik muli. Pasensya na po talaga, sir.
Sinubukan na po namin ulit. Declined po talaga. Pakiramdam ni Miguel ay namula ang kanyang mukha. Narinig niya ang mahinang pagtikhim ng mga tao sa kabilang mesa. Inis niyang inilabas ang isa pang platinum card mula sa ibang bangko. Sige, ito ang gamitin mo. Ganoon pa rin ang nangyari. Declined. Ang inis na naramdaman niya kaninang umaga ay napalitan ng matinding kahihiyan. Dito, sa harap ni Katrina, sa harap ng lahat ng taong ito, nagmumukha siyang isang pulubing nagpapanggap na mayaman. Hayaan mo na, ako na. Bago pa siya makapalag, inilabas na ni Katrina ang sarili nitong credit card at iniabot sa waiter. Binayaran nito ang bill na walang kahirap-hirap. Ang kilos na yon na dapat sana'y ikatuwa niya ay parang isang sampal sa kanyang pagkalalaki. Mas masakit pa sa sampal ni Isabel. May problema talaga sa mga bangko ngayon, sabi niya. Pilit na tumatawa para itago ang kanyang pagkahiya. Tumangulang si Katrina, ang mga matay mapanuri. Mukhang kailangan mo na talagang ayusin yan, Miguel. Pagbalik sa kanyang opisina, ang galit ay kumukulo sa loob niya. Sino ang gumagawa nito sa kanya? Paano nangyari ito nang sabay-sabay? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Si Mr. Tan, ang pinakamalaki niyang business partner para sa isang malaking real estate project sa Laguna. Henry, buti na patawag ka. Kailan natin pipirmahan ang kontrata? Masiglang tanong ni Miguel. Umaasang may magandang balita na bubura sa lahat ng kamalasan niya sa araw na yon. Miguel, narinig niya ang bigat sa boses ng matanda. Pasensya na. We have to pull out of the project. Natigigilan si Miguel. Ano? Bakit, Oit? Okay na ang lahat, di ba? Napag-usapan na natin to. May mga hindi inaasahang pangyayari, Miguel. Ang board ay nagdesisyon na itigil ang lahat ng transaksyon sa De La Cruz Holdings. I'm sorry, final na ang desisyon. Pero bakit nga? Anong dahilan? Hindi ko masabi. Basta ang masasabi ko lang, mag-ingat ka, iho. Mukhang may nabangga kang pader. Isang napakataas na pader. At ibinaba na nito ang tawag. Napatulala si Miguel. Ito na ang pinakamalaking dagok. Hindi na lang ito tungkol sa mga credit card. Ito na ang kanyang negosyo, ang kanyang imperyo, ang buong buhay niya. Sino? Sinong may kakayahang gawin ito? At bigla, pumasok sa isip niya si Isabel. Hindi kaya. Imposible. Isa lang siyang mahinang babae, isang art gallery curator na walang alam sa mundo ng negosyo. Ngunit ang timing, ang lahat ay nagsimula pagkatapos niyang palayasin ito. Dali-dali niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Isabel. Ngunit diretso lang ito sa voicemail. Sinubukan niya ulit. Voicemail pa rin. Sinubukan niya ang landline ng bahay nila. Walang sumasagot. Isang malamig na takot ang nagsimulang kumalat sa kanyang sikmura. Kailangan niya itong makita. Kailangan niya ng mga sagot. Nagmamadali siyang sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho papunta sa bahay ng mga magulang ni Isabel. Hindi niya alam kung sino ang mga ito. Sa loob ng 5 taon, sinadya ni Isabel na ilayo siya sa pamilya nito dahil sa matinding pagtutol daw ng ama nito sa kanya. Ngayon, wala siyang pakialam. Kailangan niyang kausapin ang asawa niya. Pagdating niya sa gate ng napakalaking mansyon, hinarang agad siya ng mga gwardiya. Hindi ito ang mga pamilyar na gwardiyang dati niyang nakikita. Ang mga ito ay mas malalaki ang katawan, nakasuot ng itim na suit at may mga earpiece. Anong kailangan niyo, sir? Tanong ng isa. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Asawa ako ni Isabel. Papasukin niyo ako. Tiningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa. Wala na po kayong permiso para pumasok dito. Sir Cambidi ka, sir. Utos po ni Don Alejandro. Sinong Don Alejandro? Inis niyang tanong. Ang tatay ni Isabel ang gusto kong makausap. Isang malamig na ngisi ang sumilay sa labi ng gwardiya. Siya nga po ang tinutukoy ko.
Hindi na siya pinansin ng mga ito. Tumalikod ang mga ito at isinara ng tuluyan ang gate. Iniwan siyang nakatayo sa labas na parang isang estranghero. Bumalik si Miguel sa kanyang opisina. Ang pagkalito at takot ay naghahalos sa kanyang isipan. Umupo siya sa dilim, pinapanood ang paglubog ng araw. Pakiramdam niya ay kasama nitong lumulubog ang kanyang mundo. Nang halos wala ng liwanag sa loob ng kanyang opisina, isang katok ang narinig niya sa pinto. Isang delivery boy ang pumasok. "Para po sa inyo, sir. Mr. Miguel de la Cruz." Iniabot nito sa kanya ang isang makapal, kulay brown na envelope na may selyo ng gobyerno. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang pinupunit ito. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento. Sa pinakataas, nakasulat sa malalaking itim na letra ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Bureau of Internal Revenue, Notice of Comprehensive Tax Investigation. Nabitawan niya ang mga papel. Napasandal siya sa kanyang upuan, hirap huminga. Ngayon, sigurado na siya. Hindi ito nagkataon lang. May isang taong gustong sirain siya. At ang taong iyon ay sinisiguradong wala siyang ititira. Habang ang mundo ni Miguel de la Cruz ay unti-unting gumuho sa isang madilim na opisina, ang mundo naman ni Isabel Reyes ay nagsisimulang muling mabuo sa ilalim ng liwanag at karangyaan ng mansyon ng mga Reyes. Nagising siya sa isang silid na pamilyar, ngunit sa parehong pagkakataon ay bago. Ito ang kanyang kwarto noong dalaga pa siya. Malambot ang kama, mabango ang paligid at payapa ang lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakatulog siya ng mahimbing, walang halong takot o pag-aalinlangan. Ngunit pagsikat ng araw, kasabay nitong bumalik ang alaala ng nakaraang gabi. Ang sakit, ang kahihiyan, ang mga sampal, napahawak siya sa kanyang pisngi. Bahagya pa rin itong maga, isang pisikal na paalala ng sugat na mas malalim pa sa balat. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang ama, si Don Alejandro, may dalang isang tray ng almusal, isang bagay na hindi nito ginawa kailanman. "Magandang umaga, anak," sabi nito. Ang boses ay puno ng lambing. Inilapag nito ang tray sa kanyang tabi. "Pinaghanda kita." Tiningnan ni Isabel ang kanyang ama. Ang makapangyarihang don ng negosyo ay wala sa kanyang harapan. Ang naroon ay ang kanyang papa, isang amang nag-aalala, isang amang nasasaktan para sa kanya. Hindi niya napigilan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. "Papa, patawad po," bulong niya. "Sana po nakinig ako sa inyo." Umupo si Don Alejandro sa gilid ng kama at hinawakan ang kanyang kamay. "Ako dapat ang humingi ng tawad, Isabel. Masyado kitang pinilit, masyado kong ipinagdiinan ang gusto ko, kaya lalo kang napalayo sa akin. Ang pagmamahal ng isang ama ay hindi dapat nagiging hawla. Patawarin mo ako, anak." Ang mga salitang iyon ay mas epektibo pa kaysa sa anumang gamot. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. At sa yakap na yon, naramdaman niya ang paghilom ng mga sugat na matagal na niyang itinatago. Pagkatapos ng kanilang emosyonal na pag-uusap, isang bagong determinasyon ang umusbong sa puso ni Isabel. Ayaw na niyang maging biktima. Ayaw na niyang umiyak. Tapos na ang panahon ng pagiging mahina. Ang unang hakbang, pagbabago. Tinawagan niya ang pinakasikat na hairstylist sa Maynila at nagpa-home service. Pagdating nito, isa lang ang kanyang sinabi. "Gupitin mo. Lahat." Ang mahaba niyang buhok na dating sumasayad hanggang sa kanyang bewang at paboritong hinahaplos ni Miguel ay isa-isang nalaglag sa sahig. Bawat hibla na bumabagsak ay tila isang tanikala na napuputol. Nang matapos, isang bagong Isabel ang humarap sa salamin. Isang babaeng may maikling buhok na hanggang leeg, isang modernong gupit na nagpalabas sa tapang ng kanyang mukha. Isang babaeng hindi na nagtatago sa likod ng kanyang buhok.
Ang pangalawang hakbang, ang kanyang pananamit. Ipinatawag niya ang kanyang personal shopper at ipinaligpit ang lahat ng dati niyang damit. Ang mga maluluwag na bestida, ang mga simpleng blusa, lahat ng nagpapakita ng imahe ng isang simpleng may bahay. Pinalitan niya ito ng mga power suit, mga eleganteng blusa, at mga sapatos na may matataas na takong. Mga damit na sumisigaw ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ang huling hakbang at ang pinakamahalaga, ang pag-angkin sa kanyang tunay na pagkatao. Pumunta siya sa opisina ng kanyang ama sa Reyes Tower. Hindi bilang bisita, kundi bilang isang Reyes. "Anak, sigurado ka na ba rito?" Tanong ni Don Alejandro. Nakikita ang bagong anyo ng kanyang anak. "Opo, pa. Ayoko na pong maging anino lang. Gusto kong matuto. Gusto kong magtrabaho. Gusto kong malaman kung paano ninyo pinapatakbo ang lahat ng ito." Determinado niyang sabi. "Gusto kong patunayan, hindi sa inyo, hindi kay Miguel, kundi sa sarili ko, na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa." Isang ngiti ng paghanga ang sumilay sa labi ni Don Alejandro. Ipinatawag niya ang lahat ng kanyang department heads. "Simula ngayon," anunsyo niya, "ang anak kong si Isabel Reyes ay sasama sa lahat ng ating meetings. Ituring ninyo siya bilang kinatawan ko. Ang salita niya ay salita ko." Sa loob ng ilang araw, ibinabad ni Isabel ang sarili sa mundo ng Reyes Corporation. Pinag-aralan niya ang mga financial reports, ang mga market trends, ang mga kasalukuyang proyekto. Sa una ay nahirapan siya, ngunit ang kanyang talino, na matagal na niyang hindi ginagamit, ay mabilis na umangkop. Isang hapon, habang sinusuri ang mga lumang financial records ng isa sa kanilang mga subsidiary company, isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang serye ng malalaking bayad na ginawa sa loob ng nakaraang 2 taon. Ang lahat ng bayad ay napupunta sa isang maliit at halos hindi kilalang consulting firm, ang KG Solutions. KG. Bulong niya sa sarili. Ang mga letra ay tila pamilyar. Pinaimbestigahan niya kay Ramon ang tungkol sa kumpanyang ito. Habang naghihintay, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsusuri. Nakita niya na ang mga bayad sa KG Solutions ay madalas nakasabay ng mga bigong bidding o mga proyektong biglang nalugi para sa Reyes Corp. Tila ba may isang taong naglalabas ng impormasyon mula sa loob. At ang mas nakakagulat, nakita niya ang ilang transaksyon na may kaugnayan sa De La Cruz Holdings. Maliliit na halaga, ngunit naroon. Tila may koneksyon. Biglang pumasok si Ramon sa kanyang opisina. May dalang isang folder. "Ma'am Isabel, ito na po ang impormasyon tungkol sa KG Solutions." Binuksan niya ang folder. Sa unang pahina, nakalagay ang pangalan ng nag-iisang may-ari at presidente ng kumpanya. Napatigil siya sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagong uri ng galit. Ang pangalan sa papel ay malinaw na malinaw. Katrina Gonzalez, ang babaeng sumira sa kanyang pagsasama. Ang babaeng kahalikan ng kanyang asawa. Hindi lang pala ito isang simpleng kerida. Isa itong ahas na matagal nang kumakain sa yaman ng kanyang pamilya mula sa loob. Isinara niya ang folder. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa isang sirang puso. Ito ay naging personal at negosyo. Sa loob ng halos 1 linggo, ang buhay ni Miguel de la Cruz ay naging isang buhay na impyerno. Ang balita tungkol sa biglaang pagbagsak ng kanyang negosyo at ang tax investigation ay kumalat na parang apoy sa buong business community. Ang mga kaibigang dati tumatawag sa kanya araw-araw para magyaya ng golf ay bigla na lang hindi makontak. Ang mga empleyado niya ay nagsisimula ng mag-resign. Ang kanyang pangalan, na dati simbolo ng tagumpay, ay ngayoy katumbas ng kahihiyan. Para siyang isang taong nalulunod, desperadong naghahanap ng kahit anong bagay na makakapitan. At sa gitna ng unos na ito,
Iisa lang ang kanyang naging kanlungan, si Katrina. Si Katrina ang tanging nanatili sa kanyang tabi. Araw-araw, ito ang nagpapakalma sa kanya. Sinasabing malalagpasan din niya ang lahat. Ito ang nagbabayad ng kanilang mga date, ang sumasagot sa kanyang mga tawag kahit hating gabi. Sa mata ni Miguel, si Katrina ang anghel na ipinadala sa kanya sa gitna ng kanyang pinakamadilim na oras. Ngunit habang tumatagal, isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Napansin niyang madalas na may kausap si Katrina sa telepono. Mga tawag na sinasagot nito sa ibang kwarto. Napansin niyang may mga bago itong mamahaling gamit. Isang bagay na imposible kung ang sarili nitong consulting firm ay apektado rin ng pagbagsak ng De La Cruz Holdings. Isang gabi, habang magkasama sila sa penthouse ni Katrina, sinabi nitong may kailangan lang siyang puntahan na isang emergency meeting. Nag-iwan ito ng halik sa kanyang mga labi at umalis. Ngunit sa pagkakataong yon, ang pagdududa ni Miguel ay mas malakas na kaysa sa kanyang tiwala. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang bagay na hindi niya gagawin kung nasa tamang pag-iisip siya. Ngunit desperado na siya. Nagpanggap siyang natutulog. Nang marinig niyang umalis na ang sasakyan ni Katrina, dali-dali siyang bumangon at sinundan ito gamit ang sarili niyang kotse, maingat na nagpapanatili ng distansya. Ang emergency meeting pala ay sa isang madilim na parking lot ng isang hindi kilalang gusali sa may Pasig. Mula sa malayo, pinanood ni Miguel ang pagbaba ni Katrina mula sa kanyang kotse. Pagkatapos ng ilang sandali, isang itim na van ang huminto sa tapat nito. Bumaba ang isang lalaking nakasuit. Hindi niya maaninag ang mukha ng lalaki, ngunit kitang-kita niya ang sumunod na nangyari. May iniabot si Katrina sa lalaki. Isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang USB flash drive. Pagkatapos ay may iniabot naman ang lalaki kay Katrina. Isang makapal na sobre. Pagkaalis ng van, nanatili si Miguel sa kanyang kotse. Ang kanyang puso ay kumakarera. Anong laman ng USB na yon? Anong laman ng sobre? Hindi ito kilos ng isang business associate. Ito ay kilos ng isang espiya. Kinabukasan, habang naliligo si Katrina, ginawa ni Miguel ang isang bagay na mas karumal-dumal pa. Hinalughog niya ang mga gamit nito. Sa ilalim ng mga damit nito sa cabinet, nakita niya ang isang maliit na kahon. Pagbukas niya, naroon ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang pangalawang telepono, isang burner phone. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Walang password. At sa loob, sa kanyang inbox, naroon ang katibayan ng pinakamatinding pagkakanulo na mararanasan niya sa buong buhay niya. Isang thread ng mga mensahe sa pagitan ni Katrina at ng isang numerong nakasave bilang Boss R. Boss R, nakuha mo na ba ang final draft ng Reyes Corp proposal para sa Laguna Project? Kailangan ko yan bago matapos ang linggo. Katrina, of course, madali lang paikutin si Miguel. Akala niya mahal ko siya. Ang hindi niya alam, ginagamit ko lang siya para makuha ang mga impormasyon na kailangan natin laban sa matandang Reyes. Boss R, good. Siguraduhin mo lang na walang maiiwan na bakas. Kapag nakuha na natin ang lahat, iwanan mo na ang De La Cruz na yan. Wala na siyang silbi. Katrina. With pleasure. Nakakasuka na rin ang pagpapanggap ko. Sunod-sunod niyang binasa ang mga mensahe, mga detalye ng kanilang mga proyekto, mga kopya ng kanyang mga email, mga plano para sirain hindi lang siya, kundi ang pamilya Reyes. Biglang nag-sink in sa kanya ang lahat. Ang pagbagsak niya, ang pag-atake sa kanya. Hindi ito dahil kay Isabel, o hindi lang dahil kay Isabel. Isa lang siyang casualty, isang collateral damage sa isang mas malaking digmaan sa pagitan ng mga Reyes at ng kung sino mang Boss R na ito. At si Katrina, ang babaeng akala niya'y kanyang tagapagligtas, ay ang ahas na tumuklaw sa kanya. Ginamit siya nito, pinaniwala.
Pinagmukhang tanga. Nabitawan niya ang telepono. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa cabinet. Ang pakiramdam ng pagiging biktima ni Isabel ay wala pa sa kalingkingan ng nararamdaman niya ngayon. Kasi si Isabel, niloko lang niya. Siya, hindi lang siya niloko. Ginamit siya bilang isang armas laban sa ibang tao. At pagkatapos, ay itatapon na lang na parang basura. Ang pinto ng banyo ay bumukas. Lumabas si Katrina, nakatapis lang ng tuwalya habang pinupunasan ang basa niyang buhok. Nakita niya si Miguel na nakaupo sa sahig, ang burner phone ay nasa tabi nito, at ang itsura ng kanyang mukha ay parang nakakita ng multo. Huminto siya. Ang ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang nawala, ngunit hindi ito napalitan ng takot o gulat. Isang malamig, kalkuladong ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang ngising nakapangingilabot. So, sabi nito sa isang boses na walang bahid ng anumang emosyon, alam mo na pala. Para kay Miguel, ang simpleng pangungusap na yon ay mas malakas pa sa isang putok ng baril. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti nanginginig sa pagkabigla at matinding galit. Pinulot niya ang burner phone mula sa sahig. Ang plastik na katawan nito ay tila isang granadang hawak niya. Ang mga mensahe sa screen ay tila nanunukso, nagpapatunay ng kanyang kamangmangan. Ano to, Katrina? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng to? Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang mga nabasa ko. Pagmamakaawa niya, umaasa pa rin sa isang himala. Kahit katiting, na isa lang itong masamang panaginip. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Katrina na kanyang kilala. Ang malambing na ngiti ay napalitan ng isang mapanuyang ngisi. Ang maamong mga mata ay ngayoy puno ng malamig na pang-aasar, tila tinatamasa ang kanyang pagdurusa. Naglakad ito palapit sa bar at nagsali ng tubig sa isang baso. Ang bawat kilos ay kalmado, kalkulado, tila nagtatanghal ng isang perpektong palabas. At ano ba talaga ang gusto mong marinig, Miguel? Tanong niya. Sumisimsim ng tubig na isa lang itong pagkakamali. Nanahak ang telepono. O baka naman gusto mong sabihin kong mahal na mahal kita at gagawin ko ang lahat para sa'yo? Isang hagalpak ng tawa ang sumunod, ngunit walang kagalakan. Puro panunuya lamang. Hayop ka. Bulong ni Miguel. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay tuluyan ng naputol at naging abo. Ang kanyang mundo ay lumubog sa isang hukay ng pagkakanulo. Ako pa ang hayop, sabi ni Katrina, inilapag ang baso. Ang kanyang tinig ay matalim, parang talim ng kutsilyo. Miguel? Miguel, kailan ka ba matututo? Sa tingin mo ba talaga, sa lahat ng lalaki sa mundo, sa'yo ako mahuhulog? Sa isang lalaking kayang saktan at ipagtabuyan ang sarili niyang asawa para lang sa panandaliang sarap? Please, nakakasuka ka. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang pagkalalaki. You were just a tool, Miguel. Isang napakadaling gamitin na kasangkapan. Ang yabang mo, ang galit mo sa pamilya Reyes, ang walang katapusan mong kasakiman. Lahat ng yan ang nagpadali ng trabaho ko. Hindi ko na kinailangang mag-effort. Konting lambing lang, konting papuri. At heto ka na. Isinusubo mo sa akin ang lahat ng impormasyon na kailangan ko sa isang silver platter. Ang bawat salita ay parang isang matulis na punyal, paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Walang habas. Ginamit. Pinaikot, pinagmukhang tanga. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa pisikal na pamamaga ng kanyang pisngi noong gabi ng kanyang pagtataksil. Ito ay sakit ng pagiging ganap na wala. Sino si Boss R? Nanginginig niyang tanong. Ang boses ay halos hindi na marinig. Isang bulong ng desperasyon. Muli itong ngumisi. Hindi mo na kailangang malaman. Ang kailangan mo lang malaman ay tapos na ang laro. Humakbang ito palapit at hinaplos ang kanyang pisngi.
Isang kilos na dating nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayoy parang haplos ng kamatayan. Ang lamig ng kanyang kamay ay kumalat sa kanyang balat. Nagpatindig ng balahibo niya. Wala ka ng silbi sa akin, sa amin. Ang huling pangungusap na yon ang nagtulak kay Miguel sa bingit ng kanyang katinuan. Ang lahat ng sakit, kahihiyan, galit at pagkabigo ay sumabog mula sa loob niya. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila gustong sumabog. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Hayop ka! Sinugod niya si Katrina. Ang mga kamay ay handang sakalin ito. Handang burahin ang nangisi na yon sa kanyang mukha. Hindi na siya nag-iisip. Ang tanging gusto niya ay maramdaman nito ang kahit katiting ng sakit na nararamdaman niya. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga kamay dito, isang anino ang mabilis na gumalaw mula sa pinto ng katabing silid. Isang malaking lalaki, nakasuot ng itim na polo shirt, ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Hindi niya ito napansin kanina. Palagi ba itong nandyan? Ang tanong ay biglang gumuhit sa kanyang isipan, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, isang kamao na kasing tigas ng bato ang tumama sa kanyang sikmura. Ug! Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang buong lakas niya ay biglang naglaho. Napaluhod si Miguel, hawak-hawak ang kanyang tiyan, hirap na hirap huminga. Ang sakit ay umagos sa kanyang katawan, ngunit ang sakit na ito ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang puso. Sinubukan niyang tumayo, ngunit isang malakas na kamay ang dumagan sa kanyang balikat. Pinipigilan siyang gumalaw. Ang lalaki ay nakatayo sa likuran niya, tila isang anino ng kamatayan. Lumapit si Katrina at umupo sa bar stool. Pinagmamasdan siya na parang isang basurang nahulog sa sahig. Dalhin ninyo na yan palabas, utos niya sa lalaki. Ang boses ay bored. Ayokong makita ang pagmumukha niya rito. Hinila ng lalaki si Miguel patayo. Ang katawan niya ay tila isang walang buhay na manika. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Si Katrina. Siya. Lahat sila. Ginamit siya. Bago pa man siya mailabas, humarap muli si Miguel kay Katrina. Magbabayad kayo. Hirap niyang bulong. Ang laway ay humalo sa kanyang mga salita. Magbabayad kayo lahat. Muli itong nangumisi. Sa ngayon, Miguel, sabi niya, inilabas ang isang makapal na supot ng pera at ibinato ito sa sahig sa paanan ni Miguel. Iyan ang bayad mo sa serbisyo mo, pangkain mo, pambayad sa upa, pampaospital sa'yo dahil sa gulong ginawa mo. Huwag mo nang hintayin ang bayad sa iyong pagiging tanga. Wala akong ganong budget. Ibinagsak siya ng lalaki sa labas ng penthouse sa mismong koridor. Ang supot ng pera ay nagkalat sa sahig. Nakasubsob ang mukha ni Miguel sa malamig na marmol. Ang bawat sentimo ay tila nagpapamuka sa kanya ng kanyang kabiguan. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng penthouse. Ang tunog ay parang isang pako na bumaon sa kanyang kabaong. Mag-isa siya. Wala na si Katrina. Wala na ang pera. Wala na ang pag-asa. Humigbi siya. Isang tunog na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang isang dating mapagmataas na negosyante ay ngayoy nakaluhod sa sahig. Nagkalat ang perang ibinato sa kanya at umiiyak na parang bata. Ang kanyang mundo ay hindi lang gumuho. Ito ay durog na durog. Ang tanging natitirang tanong ay, anong gagawin niya ngayon? Paano siya babangon mula sa alabok na ito? Sa kanyang isip, muling sumilay ang mukha ni Isabel. Ang mukha ng babaeng sinaktan niya, pinalayas at ipinagpalit. Ngayon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang baliw na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang Reyes Charity Gala, iyon ang huling tsansa niya. Sa kabila ng mga bagyo at unos na nagaganap sa labas ng mundo ng mga Reyes, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Isabel. Ang pagtuklas sa tunay na kulay ni Katrina, na dati magbibigay sa kanya ng matinding kirot, ay ngayon nagbigay sa kanya ng kalinawan.
Hindi na lang ito personal na paghihiganti. Isa itong laban para sa karangalan ng kanyang pamilya. Isang linggo ang lumipas mula nang matuklasan niya ang pagtataksil ni Katrina. Sa panahong iyon, mas lalo niyang ipinukol ang sarili sa trabaho sa Reyes Corp. Ang bawat meeting, bawat financial report, bawat desisyon ay kanyang pinag-aaralan ng mabuti. Ang dati mahinhin na si Isabel ay ngayoy isang matalas at matalinong babae. Ang mga ideya niya ay may bigat at saysay. Namumulaklak na muli ang bulaklak na matagal nang nalanta. Ngayon ang araw ng Reyes Charity Gala, ang pinakamalaking taunang social event sa Manila. Ito ang gabi kung saan ipapakilala siya ng kanyang ama, hindi bilang isang dating may bahay na walang silbi, kundi bilang ang nag-iisang tagapagmana ng imperyo ng Reyes. Nasa kanyang dressing room si Isabel, napapalibutan ng mga stylist at makeup artist. Ang kanyang suot ay isang custom-made na ball gown na gawa ng isang sikat na designer. Kulay emerald green na bumabalot sa kanyang katawan na parang ikalawang balat. Ang tela nito ay dumadaloy ng may kagandahan sa bawat galaw niya. Ang kanyang maikling buhok ay inayos sa isang eleganteng estilo at ang kanyang makeup ay simple ngunit nagpapalabas sa ganda ng kanyang mga mata. "You look stunning, Ma'am Isabel," sabi ng kanyang stylist na may halong paghanga sa kanyang boses. Tiningnan ni Isabel ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi niya halos makilala ang sarili. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang Isabel na dati umiiyak sa gitna ng ulan. Ang babaeng ito ay may tapang, may lakas, may paninindigan. Ang mga pisikal na pasa sa kanyang pisngi ay matagal nang naghilom. At kasabay nito, ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay nagsisimula na ring maging peklat. Mga peklat na tanda ng kanyang pakikipaglaban. Pumasok si Don Alejandro sa kwarto, nakasuot ng isang makintab na tuxedo. Huminto ito sa may pinto, ang kanyang mga matay nagniningning sa pagmamalaki. "Isabel," bulong nito, puno ng emosyon. "You are truly a Reyes." Lumapit siya sa kanyang ama at niyakap ito. "Salamat, Papa. Dahil sa inyo, nagawa kong bumangon." Inilabas ni Don Alejandro ang isang maliit na velvet box. Pagbukas nito, bumungad ang isang makinang na kwintas na may malaking diamante. "Ito ang kwintas ng iyong ina. Isinusuot niya ito sa mga pinakamahalagang okasyon. Gusto kong ikaw ang magsuot nito ngayong gabi." Inilagay ni Don Alejandro ang kwintas sa kanyang leeg. Ang bigat ng diamante ay hindi lang isang bigat ng kayamanan, kundi isang bigat ng responsibilidad at pagmamahal. Ngayong gabi, Isabel, hindi lang isang negosyo ang ipapakilala mo. Ipapapakita mo sa lahat kung sino ka. Ang tunay na ikaw. Biglang pumasok si Ramon, ang personal assistant ng Don, na may hawak na tablet. Ang mukha nito ay medyo may pag-aalala. "Don Alejandro, Ma'am Isabel," sabi ni Ramon. "May nakatanggap po kaming report. Si Miguel de la Cruz po. Nakuha niya po ang isang tiket sa gala. Mukhang pupunta po siya." Kumunot ang noo ni Don Alejandro. "Ano, paano? Sinong nagbigay sa kanya ng tiket?" Ang galit ay nagsimulang sumilay sa kanyang mga mata. "Ipaalis siya agad. Huwag ninyong hahayaan na makapasok ang lintik na yan." Ngunit bago pa man makasagot si Ramon, nagsalita si Isabel. Isang boses na kalmado, ngunit may kapangyarihan. "Hayaan mo na siya, Papa." Nagulat si Don Alejandro. "Isabel, anong sinasabi mo? Bakit?" Hinarap ni Isabel ang kanyang ama, ang kanyang mga matay matalas. "Hindi na siya makakasakit, Papa. Sa katunayan, siya ang mas masasaktan sa gabing ito." Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi puno ng puot, kundi ng kumpiyansa. Hayaan siyang pumunta. Kailangan niya itong makita. Kailangan niyang makita kung sino ang sinira niya at kung sino ang binangga niya. Huminto si Don Alejandro, pinagmasdan ng anak. Ang babaeng nasa harap niya
ay hindi na ang Isabel na umalis sa kanyang poder 5 taon na ang nakalipas. Ito na ang Isabel na matagal na niyang hinintay. Bumuntong hininga siya at sa wakas ay tumango. Kung iyan ang gusto mo anak, pero may mga gwardiya akong nakabantay sa bawat sulok. Hindi siya makakalapit sa'yo. Salamat, Papa, sabi ni Isabel. Alam niyang sa gabing ito, hindi na niya kailangan ng proteksyon. Ngayon, siya na ang nagbibigay ng proteksyon. Oras na para magsimula ang palabas. Sa labas ng ballroom ng The Peninsula, Manila, kumikinang ang mga ilaw ng paparazzis. Ang mga kotse ay sunod-sunod na dumarating, nagbababa ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Huminga ng malalim si Isabel. Nasa loob na siya ng kanyang sasakyan, handang-handa. Ito ang gabi. Ang gabi ng kanyang muling pagkabuhay. Ang pinto ng Rolls-Royce ay dahan-dahang bumukas. Bago siya bumaba, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng kotse. Isang huling pagsulyap sa babaeng minsan ay nabiyak. Ngayoy buong-buo at handang lumaban. Pagkababa niya, tila nagtilian ang mga flash ng kamera. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. At sa gitna ng karamihan, sa isang madilim na sulok, isang lalaki ang nakatayo. Gulo ang buhok, lukot ang damit, at puno ng desperasyon ang mga mata. Si Miguel de la Cruz. Nakanganga ito, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Kumikinang ang paligid. Ang ilaw ng mga kamera ay tila nagsasayawan sa hangin. Bawat bulong, bawat tawanan, bawat pagbati ay tila nawala sa pandinig ni Isabel. Ang lahat ng kanyang pansin ay nakatuon lamang sa kanyang sarili. Nakatayo siya sa dulo ng red carpet, ilang hakbang na lang bago pumasok sa malawak na ballroom. Ang kanyang ama ay nasa kanyang tabi. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamalaki. Ngunit kahit ang presensya ng kanyang ama ay tila isang malabong anino lamang sa kanyang paningin. Doon, sa gitna ng matinding liwanag, ay nagkaroon siya ng isang sandaling pagbabalik tanaw. Nakita niya ang kanyang sarili. 5 taon na ang nakalipas. Isang bata, masigla at puno ng pangarap. Isang Isabel na handang talikuran ang lahat para sa pag-ibig. Isang Isabel na nagpakasal kay Miguel ng patago, sa kabila ng mariing pagtutol ng kanyang ama. Naalala niya ang matamis na pangako ni Miguel, ang mga salitang tila musika sa kanyang tainga, ang mga pangakong tila totoong-totoo. Mahal na mahal kita, Isabel. Wala akong ibang pipiliin kundi ikaw. Ang mga salitang iyon ay tila hangin na lang ngayon, walang bigat, walang kahulugan. Naalala niya ang araw na umalis siya sa mansyon ng mga Reyes, dala-dala ang isang maliit na maleta, puno ng pag-asa at pag-ibig para sa isang lalaking hindi naman pala siya karapat-dapat. Ang sakit ng pagtalikod sa kanyang pamilya, sa kanyang pangalan, ay napawi lamang ng ilusyon ng pagmamahal. Ngunit ngayon, ang mga alaalang yon ay hindi na nagdudulot ng kirot. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi na siya galit. Hindi na siya nagtatampo sa kanyang sarili dahil sa mga naging desisyon niya. Tinanggap na niya ang lahat. Ang bawat pagkakamali, bawat sakit, bawat patak ng luha ay naghugis sa kanya. Ginawa siyang mas matibay, mas matalino, mas totoo. Ang dating Isabel ay kailangan mamatay para maisilang ang bagong Isabel. Huminga siya ng malalim at nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay hindi na ang multo ng kanyang nakaraan, kundi ang kanyang kasalukuyan. Ang makintab na sahig, ang nagliliwanag na chandelier, ang mga taong nakatingin sa kanya nang may paghanga. Ito ang kanyang mundo. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ama na bahagyang pumisil sa kanyang braso. Tumingin siya kay Don Alejandro. Sa mga mata ng kanyang ama, nakita niya ang pagmamalaki, ang pagmamahal na walang kapantay. Ito ang totoong pag-ibig. Ang pag-ibig na nagpapalaya, hindi nagpapahirap. Handa ka na, anak? Tanong ng kanyang ama.
Isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi sa pilitan, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Opo, Papa. Handa na po ako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot, lahat ng pagdududa, at lahat ng sakit ay tuluyang naglaho. Pinalitan ito ng isang matibay na paninindigan. Ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa isang charity event. Ito ay tungkol sa kanyang pagbabalik. Ang kanyang muling pagkabuhay. Inakay siya ng kanyang ama, papasok sa ballroom. Ang orchestra ay tumugtog ng isang grandiyosong musika. Ang lahat ng bulungan ay biglang tumigil. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. At sa pinakadulo ng ballroom, sa may bar, nakita niya ito. Isang lalaking payat, gulo ang buhok, at lukot ang suot. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pagkabigla, pagkasindak, at hindi makapaniwala. Si Miguel. Nagkatitigan sila. Sa mga mata ni Miguel, nakita niya ang pagkawasak ng isang mundo. Ngunit sa kanyang mga mata, wala siyang naramdaman. Walang galit, walang poot, walang awa, wala lang. Para siyang nakatingin sa isang estranghero. Isang estrangherong minsan ay naging bahagi ng kanyang madilim na nakaraan, ngunit ngayoy wala ng kapangyarihan sa kanya. Ito na ang gabi ng paghuhukom, at hindi siya natatakot. Kumapit si Miguel de la Cruz sa gilid ng bar. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa entrance ng ballroom. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang buong mundo niya ay gumuho sa loob ng isang linggo. At ngayon, ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay nakasampay sa isang babae na kanyang niloko, sinaktan, at pinalayas. Narito siya. Sa loob ng pinaka-eksklusibong event sa Manila, suot ang kanyang pinakabagong tuxedo na ngayon ay mukhang lukot at luma. Nakalusot siya sa gate sa pamamagitan ng paggamit ng lumang imbitasyon na mayroon pa siya. At sa awa ng Diyos, hindi siya pinigilan ng mga gwardiya. Ang hangad niyang makahingi ng tulong o kahit awa man lang ang nagtulak sa kanya rito. Sinubukan niyang lapitan ng ilang dating kasosyo at kakilala. Pare Miguel, masigla niyang bati sa isang kilalang developer. Pilit nang ngumingiti. Ngunit ang developer ay tumangulang ng mabilis. Ang mga matay umiiwas. Miguel, pasensya na, medyo busy ako. At mabilis itong umalis, tila may nakitang nakakatakot. Nangyari iyon ng paulit-ulit. Bawat isa ay tumatanggi, umiiwas, o nagpapanggap na hindi siya kilala. Pakiramdam niya ay isa siyang multo, isang salot na walang sino mang gustong lapitan. Ang kanyang pangalan na dati binibigyan ng galang ay ngayoy isang sumpa. Unti-unting nabubuo sa kanyang isip ang katotohanan. Hindi lang ito masamang swerte, hindi lang ito isang serye ng hindi inaasahang kaganapan. May isang malaking puwersa ang kumikilos laban sa kanya. At nang sandaling iyon, ang musika ng orkestra ay unti-unting humina. Ang lahat ng bulungan ay namatay. Ang lahat ng mata ay sabay-sabay na tumingin sa entrance ng ballroom. Doon, naglakad ang isang babae. Para kay Miguel, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang babaeng iyon ay isang diyosa. Suot ang isang makintab na kulay emerald green na gown. Ang kanyang buhok ay maikli, ngunit perpektong nakasalansan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Ang kwintas na kumikinang sa kanyang leeg ay tila umiilaw sa buong silid. Hindi ito si Isabel, hindi maaring si Isabel ito. Ang Isabel na kilala niya ay mahinhin, mahaba ang buhok, at laging nakasuot ng simpleng bestida. Ang Isabel na kilala niya ay laging nakayuko, takot sa kanyang galit. Ngunit ang babaeng ito ay may tindig ng isang reyna. May aura ng kapangyarihan at kumpiyansa. Sa tabi nito ay nakatayo si Don Alejandro Reyes, ang Don, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa. Naglakad ang dalawa sa gitna ng ballroom at bawat hakbang nila ay tila nagpapayanig sa lupa. Ang mga tao ay nagbibigay galang.
Ang kanilang mga ngiti ay puno ng paghanga. Hinila ni Miguel ang kurbata niya. Hirap siyang huminga. Nakatitig lang siya sa babae. Sinusubukang unawain kung sino ito. At pagkatapos, nagtama ang kanilang mga mata. Isang matalim na titig. Walang galit. Walang puot. Walang anumang emosyon na kanyang inaasahan. Ang nakita niya ay isang blangkong tingin. Isang tingin na tila tumatagos sa kanya na parang hindi siya umiiral. Isang tingin na mas masakit pa kaysa sa 1,000 sampal. Ito ang tingin ng isang taong hindi na kailanman magiging bahagi ng kanyang mundo. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ito ba talaga si Isabel? Ang babaeng pinalayas niya sa gitna ng ulan? Ang babaeng itinuring niya na walang kwenta? Dahan-dahan, inakay ni Don Alejandro ang babae sa isang mesa na nasa harap. Ang mga tao'y pumapalakpak. Ang liwanag ng chandelier ay nagpakintab sa diamond necklace na suot nito. Ang bawat galaw nito ay puno ng kagandahan at kapangyarihan. Hindi ito si Isabel. Imposible. Biglang narinig niya ang pangalan. Isang mahinang bulungan mula sa isang kumpol ng mga babae sa kanyang tabi. Si Isabel Reyes, ang anak ni Don Alejandro. Ang ganda niya, di ba? Oo. Ang balita ko, siya na raw ang papalit sa kanyang ama, sa Reyes Corp. Reyes, bulong ni Miguel. Ang pangalan ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang isip. Reyes, Isabel Reyes, ang pamilya Reyes, ang Don Alejandro, ang bank manager na nagsabi na utos. Mula sa pinakamataas, si Mr. Tan na nagsabing may nabangga kang pader, ang BIR, ang pag-freeze ng kanyang mga account, ang lahat ng ito, ang lahat ng nangyari sa kanya sa loob ng 1 linggo, hindi ito gawa ng kung sinong boss R ni Katrina. Ito ay gawa ng Don. At ang dahilan ay nasa harap niya. Ang babaeng itinulak niya sa labas ng bahay, ang babaeng sinampal niya ng 6 na beses, ang babaeng ipinagpalit niya sa isang ahas, ay ang anak ng pinakamakapangyarihang tao sa buong Pilipinas, ang nag-iisang tagapagmana ng Reyes Empire, ang dating kinamumuhian niyang koneksyon sa pamilyang Reyes na minsan ay pinagmalakihan niya. Dahil sa akala niyang siya ang nagbigay ng karangalan dito, ay siya palang lubid na magsasabit sa kanya. Ang mundo ni Miguel ay tuluyang bumagsak, parang isang malaking piraso ng baso na nahulog mula sa mataas na gusali at nadurog sa maliliit na piraso. Hindi lang pera ang nawala sa kanya, nawala ang kanyang dignidad, nawala ang kanyang pagkalalaki, nawala ang kanyang pag-iisip. Nagsimula siyang maglakad, parang isang zombie, patungo kay Isabel. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso at ang dugo na umuugong sa kanyang tainga. Isabel. Basag ang kanyang boses. May nakapansin sa kanya. Ang mga bulungan ay naging mahinang ungol. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya na parang sa isang nakakahawang sakit. Ang mga gwardiya ng Reyes ay mabilis na gumalaw, ngunit isang senyas lang mula kay Isabel ang nagpatigil sa kanila. Gusto nitong mangyari ito. Gusto nitong makita niya ang kanyang pagbagsak. Nakarating siya sa harap ni Isabel. Nakatayo ito matikas, walang bahid ng takot o galit. Sa tabi nito ay si Don Alejandro. Ang mga mata ay matalas at puno ng babala. Isabel, patawarin mo ako, nanginginig niyang sabi, lumuhod sa harap nito, sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pakiusap, Isabel, tulungan mo ako, nawawala na ang lahat sa akin. Naging tahimik ang buong ballroom. Ang tanging naririnig ay ang kanyang mga pagmamakaawa. Tiningnan lang siya ni Isabel. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay parang 2 itim na balon, walang kailaliman. Miguel! Mahinahon nitong sabi. Ang kanyang boses ay malinaw, tila isang kampana. Wala na akong magagawa. Ang iyong mga ginawa
ang siyang sumisira sa'yo. At pagkatapos, isang huling tingin. Isang tingin na puno ng awa. Isang awa na mas masakit pa kaysa sa puot dahil nangangahulugan itong wala na siyang halaga para rito. Wala na siyang anumang kapangyarihan. Tinalikuran siya ni Isabel. Inakay ni Don Alejandro ang kanyang anak. Ang musika ay muling tumugtog. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang usapan. Tila walang nangyari. Naiwan si Miguel sa gitna ng dance floor, nakaluhod. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa likod ni Isabel. Ang kanyang huling pag-asa ay nawala na. Ang babaeng sinira niya ay ang babaeng sisira sa kanya. At wala siyang nagawa. Hindi ito paghihiganti. Ito ay karma. Ang katahimikan sa ballroom, kahit panandalian, ay mas malakas pa sa anumang hiyawan. Nakatayo si Isabel sa tabi ng kanyang ama. Ang likod ay tuwid. Ang mukha ay kalmado. Hindi niya naramdaman ang init ng galit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na simoy ng kalayaan. Nang tinalikuran niya si Miguel, tila isang malaking bato ang inalis mula sa kanyang dibdib. Ang lalaking minsan niyang pinag-alaya ng lahat. Ang lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit at kahihiyan ay ngayoy wala ng kapangyarihan sa kanya. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapalaya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inakay siya ng kanyang ama. Papalayo sa gitna ng ballroom. Ang orkestra ay muling tumugtog. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang mga usapan, ngunit sa kanilang mga mata, nakita niya ang respeto. Dinala siya ng kanyang ama sa isang tahimik na sulok sa may balkonahe, tanawang nagniningning na syudad. Ang sariwang hangin ay humaplos sa kanyang mukha. Anak, simula ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay malambing, puno ng pagmamalaki. Masyadong madali sana kung ipinaalis ko na lang ang lintik na yan kanina pa. Bakit mo siya hinayaan? Humarap si Isabel sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Para makita niya, Papa. Para makita niya kung gaano siya kaliit. At para makita ko na hindi na siya kayang sakta ng puso ko. Umiling siya. Isang maliit na tawa ang lumabas sa kanyang labi. Noong una, galit na galit ako. Gusto kong makita siyang magdusa. Ngayon, iba na ang pakiramdam ko. Ang makita siyang nakaluhod doon, nagmamakaawa. Hindi iyon ang nagbigay sa akin ng kapayapaan, Papa. Ang kapayapaan ay nararamdaman ko dahil alam kong kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya ko nang maging isang Reyes na hindi kailanman magpapakababa. Niyakap siya ng kanyang ama ng mahigpit. Tama ka, anak. Hindi mo kailanman kailangan ng sino man para maging buo ka. Ipinagmamalaki kita, Isabel. Salamat, Papa. Bulong niya. Ito ang kapatawaran na matagal na niyang hinahanap, hindi mula kay Miguel, kundi mula sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad sa kanyang sarili sa pagiging bulag, sa pagiging mahina. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, inakay siya ng kanyang ama pabalik sa loob. Ang oras para sa kanyang talumpati ay dumating na. Umakyat si Isabel sa entablado. Ang mga ilaw ay tumutok sa kanya. Ang microphone ay nasa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya. Nakita niya ang kanyang ama sa front row, nakangiti. Huminga siya ng malalim at sinimulan ng kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang tinig ay umaling-awngaw sa buong ballroom. Bilang co-chair ng Reyes Charity Gala ngayong taon at bilang pinakabagong miyembro ng Reyes Corporation, isang karangalan para sa akin na maging bahagi ng gabing ito. Sandali siyang huminto at tiningnan ang mga tao. Nakita niya ang paghanga sa kanilang mga mata. Maraming beses sa ating buhay, may mga pagkakataong dadaan tayo sa matinding pagsubok, mga pagkakataong tila guguho ang ating mundo. May mga pagkakataong madarapa tayo,
masusugatan, at halos mawawalan ng pag-asa. Hindi siya tumingin kay Miguel, ngunit alam niyang naroon pa rin ito. Pinagmamasdan siya, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi na para dito. Para ito sa kanya, at sa lahat ng mga kababaihang mensahe ay naging katulad niya. Ngunit sa bawat pagbagsak, mayroon ding pagkakataon para bumangon. Sa bawat sakit, mayroong aral. At sa bawat sugat, mayroong paghilom. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung paano mo iwasan ang mga hamon, kundi sa kung paano ka babangon pagkatapos ng iyong pagbagsak. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa kung gaano kalaki ang iyong kayamanan, kundi sa kung gaano ka katatag bilang isang tao. Isang mainit na palakpakan ang sumunod, ngunit hindi pa siya tapos. Ngayong gabi, gusto kong ipagdiwang hindi lang ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Gusto kong ipagdiwang ang lakas ng loob ng bawat isa sa atin na patuloy na lumalaban. Gusto kong ipagdiwang ang pag-asang matatagpuan natin sa bawat pagsubok. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, puno ng kaligayahan. Ang ating paglalakbay ay hindi dito nagtatapos. Ito ay isang bagong simula. Isang bagong simula para sa akin at sa bawat isa sa inyo na nangangarap na bumangon at lumipad ng mas mataas pa. Mabuhay ang Reyes Foundation. Mabuhay tayong lahat. Isang malakas na palakpakan, mas malakas kaysa kanina, ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tumayo ang lahat at nagbigay pugay sa kanya. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ng kanyang ama na niyakap siya ng mahigpit. "Perpekto anak, napaka-perpekto," bulong nito. Habang naglalakad sila sa gitna ng mga nagkakagulong tao na gustong bumati sa kanya, isang lalaki ang lumapit. Nakasuot ito ng isang napakagandang kulay, asul na suit. Ang tindig ay matikas at ang kanyang ngiti ay nakakabighani. Hindi ito pamilyar. "Ma'am Isabel Reyes?" tanong nito. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng kumpiyansa. "Ako po si G. Carlos Garcia. Isang karangalan na makilala kayo. Ang inyong talumpati ay napaka-inspirasyon." Nilahad nito ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman ni Isabel ang isang kiliti sa kanyang dibdib. Isang bagong simula. "Salamat, G. Garcia," sabi niya, at nakipagkamay dito. Ang kanyang ngiti ay totoo. Isang karangalan din. Isang bagong kabanata ang nagsisimula. 6 na buwan ang lumipas mula ng gabing iyon sa Reyes Charity Gala. 6 na buwan ng tuloy-tuloy na pagbabago, paglago, at pagtuklas ng sarili para kay Isabel Reyes. Ang mga galo sa puso ay naghilom na, at ang mga peklat ay naging tanda ng kanyang lakas. Nasa loob siya ng isang modernong conference room sa Reyes Sewer, pinamumunuan ng isang board meeting. Ang kanyang buhok ay mas maikli na ngayon, at ang suot niyang business suit ay akmang-akma sa kanyang matikas na tindig. Ang mga mata niya ay matalas, nakatuon sa bawat detalye ng presentasyon ng kanyang team. "Base sa ating analysis," sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. "Ang proyektong ito sa Pampanga ay may projected ROI na 18% sa unang 3 taon. Ngunit kailangan nating tiyakin na ang ating partnership sa local government ay matibay. Mr. De La Rosa, I want a comprehensive report on their current infrastructure and a detailed risk assessment by end of day tomorrow." "Yes, Ma'am Isabel." Mabilis na sagot ng isa sa mga manager, may halong paghanga sa kanyang mga mata. Ang meeting ay natapos ng maayos. Walang nagtangkang magtanong o magduda sa kanyang mga desisyon. Hindi na siya ang Isabel na nagtatago sa likod ng kanyang ama. Siya na si Isabel Reyes, ang vice-presidente ng Reyes Corporation, ang babaeng may sariling paninindigan at kakayahan. Pagkatapos ng meeting, naglakad siya patungo sa kanyang opisina. Malawak ito, may malaking bintana na tanaw ang buong syudad.
Sa kanyang mesa nakapatong ang isang stack ng mga dokumento para sa isang bagong proyekto, isang personal na proyekto. Ito ay para sa silungan ni Isabel, isang foundation na itinatag niya para tulungan ang mga kababaihang biktima ng domestic violence. Ginamit niya ang kanyang impluensya at kayamanan upang magtayo ng mga safe houses at magbigay ng legal at financial assistance sa mga tulad niyang minsan ay nawalan ng pag-asa. Isang hapon, binisita niya ang isa sa mga safe houses. Sinalubong siya ng mga kababaihang may iba't ibang kwento ng pagdurusa, ngunit may iisa ring pag-asa sa kanilang mga mata. "Salamat po, Ma'am Isabel," sabi ng isang babae. Ang mga mata ay puno ng luha. "Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Tinulungan niyo po akong makabangon." Ngumiti si Isabel at hinawakan ang kamay ng babae. "Hindi mo kailanman kailangang magpasalamat, ate. Ginagawa ko lang ang dapat. Lahat tayo may karapatang magkaroon ng payapa at ligtas na buhay." Habang nakikinig siya sa mga kwento ng paghilom at pagbangon ng mga kababaihan, naramdaman niya ang isang init sa kanyang puso. Ito ang tunay na kasiyahan. Hindi ito nagmumula sa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa kakayahang gamitin ang mga ito para sa kabutihan. Naalala niya ang kanyang sarili, nakaluhod sa ulan, puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ngayon, narito siya, nakatayo ng matatag, nagbibigay ng pag-asa sa iba. Ang kanyang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ni Miguel, kundi ang kanyang sariling pagbangon at ang kanyang kakayahang magbigay ng ilaw sa dilim ng iba. Gabi. Nakatayo si Isabel sa kanyang opisina, nakatanaw sa nagliliwanag na syudad ng Maynila. Ang mga ilaw ay kumikinang, tila sumasalamin sa kanyang bagong buhay. Ang kanyang phone ay tahimik sa kanyang desk, ngunit alam niyang anumang oras ay maaaring tumunog ito. Ang kanyang buhay ay puno ng katuparan. Ang kanyang pamilya, na minsan ay kanyang tinalikuran, ay ngayoy mas matibay kaysa dati. Ang kanyang trabaho ay nagbibigay sa kanya ng layunin, at ang kanyang misyon na tulungan ang mga kababaihan ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Wala na ang sakit, wala na ang galit. Ang tanging natitira ay kapayapaan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang pangalan ang lumabas sa screen, Carlos Garcia. Si Carlos, ang lalaking nakilala niya sa gala. Ang lalaking laging handang makinig, laging nakangiti, at laging nagbibigay ng respeto. Sa loob ng 6 na buwan, naging kaibigan sila. At ngayon, dahan-dahan, may kakaibang koneksyon ang nabubuo sa pagitan nila. Ngumiti si Isabel, isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pag-asa para sa hinaharap. Inabot niya ang telepono, hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit alam niyang sa pagkakataong ito, siya ang nagpapasya. Siya ang gumagawa ng kanyang sariling kwento, at sa kanyang kwento, siya ang bida. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa lakas at pagbangon ng isang babae na ipinagkanulo. Mula sa pagiging isang mahina at sugatang asawa, naging isang makapangyarihang tagapagmana si Isabel na nagpapakita na ang pagmamahal at tapang ay kayang pagtagumpayan ang anumang pagsubok. Ang mga salbahe ay kailangang magbayad at ang katarungan ay nanaig. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwentong puno mo ng emosyon na ito. Naniniwala ka ba na kahit sa harap ng pagtataksil, maaari pa tayong bumangon at makuha muli ang kontrol sa ating buhay? Ibahagi ang iyong mga opinyon sa comment section at kami sabik na marinig ang inyong mga saloobin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at sundan kami upang hindi makaligtaan ang mga kwentong puno ng inspirasyon at lakas. Naway magtaglay kayo ng isang magandang araw.